Alright, hello guys, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, alam nyo natatawa ako dito sa mga vloggers na ipinapatawag dito nga sa gagawing hearing sa TRICOM Committee. Which is yung aims noon, 'di ba? Alam nyo, para labanan natin ang fake news, ang mga false information. Alam nyo kung ano yung nakakatawa dito? Yung mga invited na mga vloggers and identified as a Duterte's fanaticos supporters, instead sana man lang magkaroon ng konting kahihiyan, 'di ba? Proud na proud pa. Ipinost pa nila. Like parang naging isang isang malaking event po panoodin ninyo. Hindi naman po birthday party ang pinunta ninyo. Hindi naman po salo-salo ang pinunta ninyo. Pinatawag kayo dahil nagpapakalat kayo ng fake news at walang dapat ika-proud doon. Dapat pa nga mahiya kayo eh. 'Di ba? Dapat pa nga kahit papaano magkaroon kayo ng kahiyan sa sikmura ninyo. Kasi ipapatawag kayo dahil sa issue ng fake news. 'Di ba? Which is yan yung nilalabanan natin. By the way, mga minamahal, may kaibigan naman tayong invited dyan. Itong si Enzo Recto. I don't know kung ano yung naging reason bakit siya naimbitahan dyan. Siguro I think kasi lawyer siya and a vlogger. Feeling ko hindi naman siya doon yung madidiin, magigipit or anything else. Ang ano ko lang, dito kay Attorney Enzo Recto, ang basa ko lang dito sa kanya, siguro kaya siya papapuntahin doon para maging balanse. Kasi diba, as a lawyer, tama ba na gumagawa ng fake news, yung mga gatong klaseng tao? Siguro I think hihingin lang yung opinion niya, hihingin lang yung inside thought niya sa mga kaganapan. So wala namang kasalanan dyan si Attorney Enzo Recto. Pero invited siya, siguro ata para marinig din yung side niya as a vlogger and as a lawyer. So ang ano lang natin dito, deserve ng mga napatawag dyan, katulad ng mga, talagang literal na mga nagpapakalat ng fake news. So, sino-sino ba yun? Diba? Nandun si Joey. Diba? Yung hindi naliligo. By the way, mayroon palang nagtago, mga minamahal. Oo, nandun sa Mindanao, I think so. Nagtago. Nung nalaman na siya ipapatawag. Sa mga hindi nakakaalam, yung nakaaway ni Tamsky. Diba? Yung Aaron. Yun, si old school. Ipapatawag siya, mga minamahal. So ngayon, ang nangyari, natawa ako, nagtago. Diba? Kabaliktaran sa ibang DDS. Yung ibang DDS, ang saya-saya. Siya naman nagtago. Siguro, malaking kahiyan. Nahiya siya. Kasi fake news yun eh. Diba? Gumagawa ka ng mga false information to the government. Tira kayo ng tira sa ating gobyerno. Diba? Ang daming ganun eh. At saka, hindi dapat to i-tolerate. Kasi habang tumatagal, 'di ba? Kapag pinapabayaan natin yung gumagawa ng fake news, ano yung nangyayari? Umuulit, dumadami sila. Mga minamahal, mapapansin niyo, padami ng padami, ulit-ulit nilang gagawin na parang tila baga magiging normal na lang sa kanila. Kawawa naman yung mga katulad natin Pilipino na hindi natin deserve na makarinig ng kahit anumang fake news. As a Filipino, 'di ba? Hindi mo deserve na makarinig ka ng fake news, and also me. Hindi ko deserve na makarinig ng fake news at hindi ko deserve na mag-vlog ng fake news. Kasi hindi niyo yun deserve. 'Di ba? Ang deserve natin yung truth. Kasi yung fake news na yan yung nakakapagbuklod-buklod sa ating mga opinyon, 'di ba? Sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Yang mga fake news, false information na yan. So, hanggat maaari, 'di ba? Kung pwede nating tapyasin yan. Kasi may magsasabi, pwede namang kasuhan yung mga yan eh. Ba't kailangan pang ipatawag sa TRICOM in aid of legislation? Kasi malay ba natin, baka mamaya may mga nagbibigay dyan. Kaya hindi natin mawari kung bakit sila tira ng tira. But we do not know lang, mga minamahal. So, maganda malaman natin yung pyramiding dyan. So, instead na, hindi naman sila pa-filean ng kaso, ng mga kongresista dyan. Hindi sila kakasuhan. Iimbestigahan lamang sila kung
sino ba yung naglalagak ng content para tirahin si ganito, ganyan. Diyan natin malalaman kung sino yung kung kanino source ng gagaling. 'Di ba? Yung fake news na, kung mapapansin ninyo, mag-content si ganito, lahat sila para-parehas na. 'Di ba may isang mensahe sila napapansin ninyo, which is, sabi ko, iba na to. Content si ganito, tapos mamaya makikita ninyo iisang mensahe ng mga vloggers na yan. So, meron ngang nagpapaikot. We do not know lang, mga minamahal. So, in aid of legislation, aalamin. Di ba, bubusisihin yung mga fake news peddler ng mga taong yan. Malay ba natin na ito palang si Digong ang naglalagak ng content sa kanila? 'Di ba? Yung ending nito, si Digong yung master key. I mean, si Digong yung pinaka-master sa tuktok pa. Na ito, ipakalat nyo to. 'Di ba? Tapos sila binibigyan lang ng ng pera para gumawa ng fake news. Ay laki ng kinikita ng mga yan eh. Kumikita sa SOCMED nila, at the same time, kumikita din sa panggagawa ng fake news. 'Di ba? O double income sila. Tapos may baka hindi natin alam, may mga TF pa. 'Di ba? So kailangan dapat alamin 'yan ng TRICOM. Mima, may papatawag ba sa mga BBM vloggers? I don't think so kung meron. Kasi hindi naman kami gumagawa ng fake news. Pero kung merong representative man dyan, di si Mike Cervera na, papuntahin ninyo, wag na kami. Di ba kasi hindi naman kami gumagawa ng fake news, alam niyan. Hindi kami ipapatawag kung hindi kami ipapatawag dyan kung gumagawa kami ng fake news. Hindi naman kami gumagawa ng fake news, so ba't kami ipapatawag, di ba? So kung kailangan lang ng presence for representative ng mga pro-admin vloggers, huwag kayong mag-alala, kayang-kaya na yan ni Mike Cervera, ni Boss Mike, si Boss Mike pa, sa kanal, char. Boss Mike lang, sa kalam. Diba? Mapapansin ninyo, ganyan lang magsalita si Boss Mike, pero malaman. At saka yung mga binibitawan ni Sir Mike na mga salita, walang fake news doon. Kumbaga, pambabalanse lang kung mayroong ipapatawag ng mga PBBM vloggers, di ba? So, alright. Yun po, mga minamahal, di ba? Nagigets ninyo? Anyway, hindi po deserve ng taong bayan ng fake news. So, kailangan panagutin yung mga taong nagpapakalat niyan. Alright? So, again, mga minamahal, pahingi lang ako ng comments, likes, and shares, di ba? Para maging updated kayo sa mga latest na video na i-upload natin. By the way, February 4, if I am not mistaken, TRICOM. Public accounts yun. Para sugpuin yung mga fake news. Manood tayo. Alright, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.